Samahan ng mga mangingisda mula sa Malaysia, inirereklamo na rin ang mga barko ng China sa katubigang bahagi ng exclusive economic zone nila, kung saan ayon sa hinaing ng kalihim ng Miri Fishing Club mula sa Malaysia na nagngangalang Vincent Lo, ay hindi sila malaya kahit sa sarili nilang teritoryo. Mga katagang halos sa Pilipinas mo lang naririnig dahil sa pagkasugapa ng komunistang partido. Subalit ngayon nga ay nababahala na rin ang mga mangingisda mula sa Malaysia dahil sa presensya ng mga barko ng Chinese Coast Guard sa kanilang katubigan. Ang Malaysia ay isa sa pinakatahimik na bansa pagdating sa usaping pang-teritoryo sa South China Sea. Pero teka, alam ko ang ilang Pilipino ay ayaw na naririnig ang salitang South China Sea dahil ang nais nating marinig ay ang salitang West Philippine Sea. Gayunpaman, ang West Philippine Sea ay ang nasasakop lamang ng ating exclusive economic zone at hindi ang kabuuan ng South China Sea. Kaya't madalas ay binabanggit pa rin natin ang South China Sea kung ang ating pinag-uusapan ay lampas sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Hindi kasi akma na sabihin nating Malaysia Sea o Vietnam Sea ang ilang bahagi ng rehiyong ito, dahil kung gagawin natin iyon ay parang tayo na mismo ang hindi kumikilala sa kung saan talaga ang hangganan ng West Philippine Sea, dahil ang exclusive economic zone ng Vietnam at Malaysia ay umaabot sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Kaya't bukod sa West Philippine Sea ay kakailanganin pa rin nating gamitin ang salitang South China Sea kung lagpas sa exclusive economic zone ng Pilipinas ang ating pinag-uusapan. At heto na nga, mabalik tayo sa topic. Ang Malaysia ay kilala sa mga bansang may pinakamalapit na ugnayan sa China, kung kaya't bukod sa Vietnam at Pilipinas ay mas tahimik ang Malaysia sa paggundi na sa China, partikular na sa PLA Navy at Coast Guard ng China sa panghihimasok nito sa kanilang teritoryo, maliban na lang sa mga dayuhan at sibilyan na napapadpad sa katubigang ito. At iyan ay dahil ang China ang pinakamalaking trading partner ng Malaysia. Bukod pa riyan, ang Malaysia ay lantarang nagpahayag ng suporta para sa Hamas na tiyak ay hindi susuportahan ng US at ng allies. Kaya't kung kakalabanin nila ang China ay posibleng walang ibang tatakbuhan ng Malaysia. Kaya't mas pinipili nito ang pakikipagkasundo sa China kahit ang mga barko nito kabilang ang monster ship ay nagbababad sa katubigan nila. At imbis na ilantad ng kanilang gobyerno sa publiko ang panghaharas ng China, ay mas pinipili nilang manahimik dahil wala silang magagawa kung mas lalala ang tensyon sa pagitan nila, na nagpapatunay na ang Malaysia ay matagal nang natalo sa gray zone tactics ng China. Gayunpaman, ang pahayag na ito ng kalihim ng samahan ng mga mangingisda sa bansa nila ay maaaring magdulot ng matinding pressure para sa pamahalaan nila, kung saan tinukoy ni Vincent Lo ang kaso sa paligid ng Loconia Shoals na mas kilala sa lokal na tawag bilang Beting Patinggi Ali, na itinuturing ng Malaysia na bahagi ng kanilang exclusive economic zone sa baybayin ng Sarawak. Ngunit regular umano ang pagpapatrolya ng Chinese Coast Guard dito, at sinabi na ang sitwasyong ito ay nagpapahirap sa kanilang mangingisda dahil natatakot umano silang gambalain ng Chinese Coast Guard, at sinabing parang hindi umano sila malayang pumunta doon kahit na ang lugar na iyon ay sa kanila. At para kay Vincent Lo ay maraming aktibidad ang kailangang isagawa doon upang ipakita na ito ay kanilang soberanong teritoryo. Ayon pa kay Vincent Lo ay may mga nakaraang insidente na mga mangingisda na itinaboy na mga sasakyang pandagat ng China, at may mga mangingisda rin umano ang naka-encounter ng Chinese Coast Guard sa loob lamang ng 70 nautical miles mula sa baybayin ng Malaysia. Kaya't hindi na nangahas pang lumapit ang mga mangingisda dahil dito umano naganap ang pagtataboy ng Chinese Coast Guard sa mga mangingisda sa mga nakaraang insidente nang lumapit ang mga ito malapit sa kinaroroonan ng mga Chinese Coast Guard. Samantala, nilinaw naman ng Defense Ministry ng Malaysia na ang Beting Patinggi Ali ay kabilang sa Malaysia at ang bansa ay hindi kailanman umano kinikilala ang anumang mga claim mula sa ibang mga partido dahil ito ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Malaysia. Sinabi rin ng ministeryo ayon sa heograpiya, ang Beting Patinggi Ali ay matatagpuan 84 nautical miles mula sa baybayin ng Miri, partikular na sa Tanjung Baram na bahagi ng Sarawak, at idinagdag pa nito na ang soberanya ng bansa ay patuloy na pangangalagaan at palaging magiging prioridad para sa Defense Ministry
at armed forces. Gayunpaman ay tila puro salita lamang din ang pamahalaan ng Malaysia dahil ayon kay Vincent Lo ay kailangan pang kumuha ng permit ng mga mangingisda sa mga otoridad kung gusto nilang pumunta sa dagat malapit sa mga pinapatrolyang lugar ng Chinese Coast Guard. At sa pagtatapos na pahayag ng Malaysian Defense Minister ay sinabi nito na kailangan ng Malaysia na mapanatili ang magandang ugnayan sa China upang maresolba ang isyong ito at hindi ito magtagal. Ganito katindi ang takot ng pamahalaan ng Malaysia na galitin ng China dahil ang Malaysia ay hawak sa liig ng China. Bukod kasi sa walang ibang bansang maaasahan ng Malaysia laban sa China dahil sa mas pinili nitong mapalapit sa China kaysa sa Amerika, ay magagawa ng China na madaling pabagsakin ang pamahalaan ng Malaysia kung nanaisin nila dahil ang Malaysia ay lugar din ng lahing Chino. Sa katunayan sa 8 taon na pamamalagi ko noon sa bansang ito, ay tila halos magkasindami lang ang Malaysian at Chinese sa bansang ito at nagkakatalo na lang ang kanilang dami kung dokumento na ng pagkamamamayan ang pag-uusapan. Dahil kahit ang mga purong Chino sa bansang ito ay nakakakuha ng pagkamamamayan bilang mga Malaysian. Kaya't bagamat ayon sa istatistika ay mahigit 20% lang ang Chinese sa bansang ito, ay hindi lang ganyan kadami ang pisikal mong makikitang Chinese sa sandaling mamalagi ka sa bansang ito dahil kahit saan ka pumunta ay may Chinese sa bansang ito. Sa madaling salita, kung sa Pilipinas ay nawiwindang na tayo sa dami ng Chinese sa ating bansa, kahit madalang lang tayong makakita ng Chinese sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Sa Malaysia naman ay halos kahit saang parte ka pumunta ay may Chinese kang makikita. At dahil nga ang China ay kilala sa paggamit ng mga Chinese dissident sa iba't ibang bansa bilang espiya, ay malinaw na napakarami ng espiya ng China sa Malaysia kung saan ang ilan ay nakapag-asawa na ng purong Malaysian kaya't nagkaanak ng Chinese Malaysian na kadalasang nasa matataas na posisyon ng kumpanya sa Malaysia at may malakas na koneksyon sa pamahalaan nila. Kaya't isang pitik lang ng China ay walang magagawa ang Malaysia at iyan ay dahil nagpatalo sila sa gray zone tactics ng China. Samantala sa Pilipinas ay unti-unti nang inuubos ng gobyerno ang mga Chinese national sa bansang ito at pinananatili ang base militar ng mga Amerikano. Kaya't malayo pa tayo sa punto na magagaya tayo sa bansang ito.